Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang Han Sanchen ay may isang ulo at dalawang malalaking ulo. Pagkatapos ng pag-iisip, malinaw niyang naintindihan na nakasakay na siya sa isang tigre at mahirap na itong bumaba. Kung hindi siya pumayag, tinitignan ang poster ni Xiao, imposibleng magkompromiso siya, maiisip ang kahihinatnan nilang dalawa, ibig sabihin, magyayelo sa pwesto ang dalawang matigas ang ulo na asno. Sa paghusga sa temperatura ngayong gabi, walang nakakaalam kung ang isang monghe na tulad ni Han Sanchen ay lalamigan sa loob ng isang oras, ngunit ang maliit na alipin ay tiyak na sipon. Total guest naman si Han Sanchen, kung kailangan niyang hayaan si Xiaono na magdusa ng ganoong resulta dahil sa sarili niyang mga dahilan, medyo makonsensya si Han Sanchen. Sa makatuwid, ang tanging paraan upang malutas ang problemang ito ay gawin. Anyway, naramdaman ni Han Sanchen na hindi ito diretsong natutulog, ang lahat ay pansamantalang nagtatago doon, hindi mahalaga kung nanatili sila ng distansya at pinananatili ang kagandahang asal. Sa pag-iisip nito, umubo si Han Sanchen, paano kung sabay tayong umakyat? Tumango si Xiaono, ngunit hindi agad nakagalaw, sa halip, tinitigan niya muna si Han Sanchen. Good guy, looking at this posture, kailangan muna niyang umakyat, halatang natatakot siya na hindi siya aakyat pagkatapos niyang umakyat. Si Han Sanchen ay walang magawa, ngumiti ng mapait, at naunang umakyat sa kama, na sinundan ng malapitan ni Xiaono, na sa wakas ay nahiga sa kama ng may pagkukunwari. Ang isa ay nasa yulunan ng kama, at ang isa ay nasa dulo ng kama. Ang dalawa sa kanila ay natatakpan ng isang kobrekama, bawat isa ay nakaupo sa iba't ibang posisyon. Ibinaba ni Han Sanchen ang kanyang ulo at walang sinabi, at halatang medyo nahihiya si Xiaono. Pagkatapos ng lahat, para kay Xiaono, hindi pa siya nagkaroon ng ganoon kalapit na pakikipag-ugnayan sa isang lalaki mula noong siya ay bata, at ito ay bata pa at gwapong lalaki. Medyo awkward din si Han Sanchen, pero para kay Han Sanchen, naghahanap siya ng paraan para maresolba ang kahihiyan. Ngunit sila ay mga estranghero pa rin pagkatapos ng lahat, saglit, gusto ni Han Sanchen na maghanap ng topic para maputol ang awkwardness, pero hindi niya alam kung ano ang dapat pag-usapan. Tumahimik silang dalawa, at ilang saglit, napakatahimik ng kwarto na may naririnig na pin drop. Napaisip si Han Sanchen, for some reason, siguro hindi niya talaga maisip kung ano ang sasabihin, o baka naman nag-isip siya ng matagal, sa pagkatulala, umupo siya sa kama na nakasandal sa dingding at nakatulog. Sa kanyang pagkakatulog, malinaw na naramdaman niya ang mahinang halimuyak na tumatama sa kanyang mga butas ng ilong. Ang bango ay napakagaan na para bang ang mga talulot ng kung anong uri ng bulaklak ay namumukadkad pa lamang. Orihinal na gustong maamoy ni Han Sanchen, at iminulat pa niya ang kanyang mga mata at tumayo, tinanong si Xiaono kung ano ang bango, gayunpaman, saglit lang, nakaramdam ako ng antok sa buong katawan ko, at ang mga talukap ko ay kasing bigat ng 1,000 libra. Gusto kong tanungin ang taong dumating, ngunit sa huli ay hindi ko na handang gamitin ang kahit maliit na lakas upang imulat ang aking mga mata. Sa sandaling ito, tila siya ay ganap na kontrolado ng pagtulog, at hindi siya tumigil sa paggawa ng anuman. Pagkaraan ng ilang sandali, ganap na tumama sa kanyang isipan ang matinding antok, at diretsyong nakatulog si Han Sanchen. Gayunpaman, ang pagtulog na ito ay hindi masyadong patay, ngunit mas katulad ng isang malabo na estado sa pagitan ng pagtulog at hindi pagtulog, at sa prosesong ito, kahit na ang kamalayan ng ibang tao ay nahuhulog sa kadilimang iyon, sila ay nasa kanilang kamalayan, parang kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Ang pakiramdam na ito ay parang multo sa kama. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Han Sanchen ang boses ni Xiaono, ngunit ang boses ni Xiaono ay hindi normal,
ngunit medyo nataranta, tila nasa delikadong sitwasyon siya sa oras na ito. Pagkatapos, ang mga boses ay naging mas kagyat. Lu Shen, don't come over, you, don't come over, if you come over again, I will. Anong ginagawa mo, little slave? Ito ay, boses ng isang lalaki, mga 20 o 30 taong gulang, gayunpaman, bukod sa kanyang sarili, paano magkakaroon ng, paanong may mga boses ng ibang tao sa silid na ito, ano ang nangyayari dito? Ay, napasigaw lang ako. Haha, Xiaono, ano bang pinagsasasabi mo? Lumalamig na sa kalagitnaan ng gabi at nagpapahinga na ang lahat sa bahay, tsaka kahit may makarinig, gusto kitang tanungin dito sa village na ito, sino ba ang naglalakas loob na sumalungat sa akin? Xiaono, alam mo ba, mahal na mahal kita, you see, I'm usually nice to you, ano pa ba ang gusto mo sa akin sa village na to? Sila pa, I don't need you to be nice to me. Kung nakaramdam ka ng kawalan sa pagtulong sa akin sa nakaraan, matutulungan kita sa ilang trabaho sa bukid sa hinaharap bilang kabayaran. Damn, I've helped out, and I've gave in my usual efforts, shouldn't I get some reward back? As for the work in my fields, madaming tao ang gumagawa nito para sa akin, kaya hindi mo na ako kailangang bayaran, hehe. Lu Shen, total pare-pareho lang naman tayong nayon, at ang tatay mo ang punong nayon. Kung random kang kumilos, hindi mo gugustuhin ang reputasyon ng tatay mo o ang reputasyon ng pamilya mo sa hinaharap. Mga sikat na lugar. Sabi nga sa kasabihan, kung mamamatay ka sa ilalim ng peonies, magiging multo ka. What's the point of playing with you all night long, little slave? Ikaw, Eru, may something ba sa batang yan? I don't know. I'm looking for it, but judgment from the boy's clothes, dapat maganda siya. May boses ng isa pang lalaki sa kwarto. Tsaka sa paglabas ng boses, naramdaman ni Han Sanchen na parang may humahawak sa kanyang katawan, ay. Fuck, Kuya Shen, the more you look at this kid, the more na nagiging complicated, Lola, mukha siyang mayaman sa unang tingin. Tama na, it's so cool. I have something to take and a beauty to sleep with, haha. By the way, Kuya Shen, matagal na magkakabisa ang gamot, lalabas ako para makapagpahinga ka mamaya, dahan-dahan ka namang maglaro at ilabas ang batang ito, halika nga dito, how to deal with this kid. I'm just here to play slave, nothing else matters, after you roll up all the things for him, as for this kid, kill him directly, no matter what. Malungkot na sabi ni Lu Shen, sa katunayan, nang pumasok si Han Sanchen sa nayon, natuklasan ni Eru ang pagdating ni Han Sanchen. Gayunpaman, si Eru ay talagang hindi masyadong marami o masyadong maraming iniisip, sinabi lang niya kay Lu Shen ang tungkol dito. Nang marinig ito ni Lu Shen ay agad siyang nakaramdam ng mali siya, kung tutusin, isa siyang outsider, mahirap man siya, gaano man kahirap ang buhay niya, kung kaya niyang maglibot sa mundo, mas mabuti man lang siya kaysa sa mga nanatili sa baryo. Sa makatuwid, madali siyang gumawa ng isang paghatol na ang bagay na ito ay hindi simple, at si Han Sanchen ay dapat na mayroong isang bagay sa kanya. Lumalamig ngayong gabi, at lahat ay babalik sa bahay sa ganitong oras. Nakahiga siya sa bahay at nag-isip tungkol dito, gustong gumawa ng higit pa at higit pa. Sa wakas, napagpasyahan niya na ngayong gabi ay isang magandang oras para gawin ito. Gayunpaman, dahil nagsimula na silang gumawa ng maruruming bagay, naisip ni Lu Shen na mas mabuting gawin ang mga maruruming bagay na magkasama hanggang sa huli. Kung hindi mo gagawin ang isa, natural na titigil ka sa paggawa ng isa pa. I have coveted this little slave for a long time, and I can get both treasure and beauty, so why not do it? Dapat alam mo na bagamat ordinaryong babae si Xiao sa village, pero kung tutusin, parang isda at gansa ang mukha niya, at siya ang tipo ng magandang babae na tuluyang mamimiss habang buhay matapos siyang makita ng isang beses. Sa dreamland siya pumapasok pagkatapos matulog sa mga karaniwang araw, siyam sa bawat 10, siya ang napanaginipan ko, para sa kagandahang ito, kung may pagkakataong manalo ito, paano niya ito pakakawalan? Sa makatuwid, mabilis niyang tinawag ang kanyang mga alipors at pumunta sa paligid ng bahay ni Xiaono. Gayunpaman, bagaman siya ay isang taga-bukid, hindi siya tanga, alam din niyang hindi siya nakakaintindi ng mga tagalabas tulad ni Han Sanchen,
kung siya ay maglakas loob na maglakbay sa buong mundo, tiyak na may kakayahan siya. Kung siya ay padalos-dalos, malamang na mawalan siya ng kanin, sa makatuwid, para sa kaligtasan, sadyang inihanda niya ang gamot ng maaga. Kapag tama na ang oras, kapag nakapasok ka, unahin mo lang ang mga bagay na ito, at pagkatapos ay hintayin na magkabisa ang gamot ni Han Sanchen at Xiaono sa silid, at pagkatapos ay patayin sila. Ang lahat ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan niya. Hindi nagtagal ay napasando si Han Sanchen sa pader at nahimatay, natural, ang bagay na ito ay higit sa kalahating matagumpay. Kahit na ang gamot sa bahay ay hindi espesyal na ginawa, ito ay nagkataong isang uri ng halamang gamot na itinanam sa nayon, na lubhang mapanlinlang. Orihinal, dahil sa pagiging nakaka-addict nito, ang nayon ay hindi pinayagang magpalago nito, ngunit dahil ang ama ni Lucien ay ang punong nayon, ang kanilang pamilya ay mayroon din. Sa ngayon, si Xiaono ay sadyang ginaising ni Lucien gamit ang antidote, kung hindi, si Xiaono ay halos kapareho ng Han Sanchen, at mahirap para sa kanya na gumising ng mag-isa. Maya-maya, naramdaman ni Han Sanchen ang mga kamay na nagsisimulang maghubad ng kanyang damit at nangangapa ng mga bagay sa kanyang katawan, pagkatapos, narinig niya ang tinig ng alipin, Lucien, anak ka rin ng punong nayon kung tutuusin, ginagamit mo ang mga pamamaraang ito upang hindi ba't napakasama. Kasuklam-suklam, maliit na alipin, hindi mo masasabi iyan, ako ba ay kasuklam-suklam? Sabi nga, ang isang Ginoo ay nagmamahal sa pera, at ito ay ginagawa sa isang makatwirang paraan, hindi ko ito ginagawa sa makatwirang paraan. Sa akin, ano ang tao, ang pamamaraan, kung mayroon akong paraan upang makakuha ng isang bagay, ayos lang. Ikaw, kung maglakas loob kang lumapit, I won't be polite to you. Galit na sigaw ni Xiaono. Ha, since you are so ignorant, okay, I want to see kung sinong bastos kanino. Malamig na sumangot si Lucien, saka ginalaw ang katawan at hinawakan siya ng magaspang gamit ang kamay, kahit mabilis na nagtago ang alipin, ngunit diretso niyang pinunit ang isang piraso ng damit, at agad na tumambad ang kanyang sobrang puti at malambot na mga balikat, na nagpakulo sa buong katawan ni Lucien. Help! Help! And this gentleman, you, gumising ka dali. Bilis, tumakbo ka dali, nang makita ni Xiaono na bakat ang damit niya, nag-aalalang sigaw niya. Alam niyang si Lucien ay nagpakita na ng mabangis na tingin sa mukha nito at diretsong kumilos. Alam din niya na siya ay tiyak na mapapahamak, ngunit hindi ito nakakatakot. Ang nakakatakot ay baka sunod na maharap sa panganib si Han Sanchen, kaya talagang balisa siya. Haha, gising na, Xiao slave, baka na naginip ka, hindi madyay gising ang batang ito ng 1 o 2 oras, huwag ka muna mag-alala sa kanya, mamayang gabi, ipapakita ko sa'yo kung ano ang lalaki. Haha, panipi. Tumawa ng malakas si Lucien tapos biglang sumugod, bagamat ang kawawang munting alipin ay pilit na lumaban, siya ay isang mahinang babae lamang, wala siyang lakas, nagpumiglas lang siya saglit, tapos wala na siyang magawa at diretsyong pinatay ni Lucien, bumagsak siya ng malalim sa kama, nataman ang ulo niya sa ulo ng kama, at isang malakas na pakiramdam ng pagkahilo ang biglang tumama sa kanya mula sa likod ng kanyang ulo. Malamig na ngumiti si Lucien, at pinagpatuloy ang paghawak sa mga damit gamit ang malalaking kamay niya at malapit na itong punatin. Ngunit sa sandaling sinimulan niyang mapunit ang kanyang mga kamay, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit mula sa kanyang likod. Anong nangyari, baka naman sobrang laki ng galaw at biglang dumulas ang bewang. Boom! Sa sumunod na segundo, nagkaroon ng malakas na ingay, at bago pa makapag-react si Lucien, lumipad siya pabalik sa isang tiyak na distansya ng hindi mapigilan. Ang napakalaking puwersa ng paghila ay naging dahilan upang matamaan niya ang kabilang dulo ng kama, at nahulog siya sa likuran, ilalim ng kama. Tiniis niya ang sakit at umakyat sa lupa, matapos tingnang mabuti ay hindi niya maiwasang sumimangot sandali. You guy, paano ka nagising? Humph, nagulat ka ba? Sa kabilang dulo ng kama, walang iba kundi si Han Sanchen ang nagising. Sa oras na ito, si Han Sanchen ay may kalmadong mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng bakas ng galit, nakatingin kay Lucien na may galit. Ikaw, hindi ka ba nahulog sa usok ko? Paano ka nagising? Ngumiti si Han Sanchen ng masama at tinanong siya kung paano siya nagising. Ito ay talagang simple,
Kung tutusin, sa kakayahan ni Han Sanchen, wala sa kanya ang mga usok ng ambon na ito. Kahit na ang mga usok ng ambon ay medyo espesyal kumpara sa iba pang mga bagay, para sa Han Sanchen, gaano man ka-espesyal ang mga bagay, magiging hindi gaanong espesyal ang mga ito. Ang taong ito, siya ang tunay na hari ng lason, hindi man lang siya takot sa lason, natatakot ba siya na mawala ka sa usok? This is impossible. I don't think you look like a person with a high level of cultivation, kahit minamaliit kita ng kaunti, mababawasan lang ang tagal mo sa coma, pero, ito, imposible bang mabawasan ito ng ganito kalaki? Matagal nang balibalita sa nayon ng Mian na sila ay pinalaki ng mga kalaban para hindi sila mahabol ng mga kalaban, ang mga bagay na ito ay talagang makapangyarihan kapag ginamit. Kahit na ang ilang mga master ay hindi kailanman makakayanan ang mga nakalalasing na katangian ng mga gamot na ito. Pagkatapos ng lahat, kung hindi ito ang kaso, kahit na pagkatapos na ang mga kaaway ay ganap na nawala, ang mga hilaw na materyales para sa mga gamot na ito ay hindi ipagbabawal hanggang sa lawak na ang pamilya ng punong nayon lamang ang maaaring magpalaki ng ilan upang maiwasan ang panganib ng anumang pag-atake ng kaaway. Pwede, sir, pabayaan mo na ako. Please umalis ka na, please umalis ka na. Nahihirapang tumingin si Xiaono kay Han Sanchen, sa oras na ito, hindi niya iniisip ang sarili niyang kaligtasan, kundi ang kay Han Sanchen. Napakasimple niya kaya nakakalungkot ang mga tao. Humph, hindi mataas ang cultivation level ko. Sabihin mo sa akin, posible bang bulag ka? Kung tutuusin, kung matutuklasan mo ang cultivation level ko, nabubuhay ba ako sa walang kabuluhan? Malamig na sigaw ni Han Sanchen, malumanay at casual na pinasigla ang tunay na enerhiya sa iyong katawan. Kaagad pagkatapos, iwinagayway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, hindi man lang gumamit ng makalangit na apoy, kundi isang ordinaryong apoy lamang na tumatama kay Lucien. Kung tutuusin, si Lucien ay anak din ng punong nayon, at siya ay karaniwang itinuturing na sidekick sa nayon, bagamat isa siyang bully sa nayon, mayroon pa rin siyang 3 paa na kasanayan sa pusa na sumusunod sa kanyang nakatatandang ama sa nayon. Sa pagharap sa atake ng apoy ni Han Sanchen, hindi siya kumikibo, at direktang sinubukang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya upang piliting bumuo ng isang kalasag upang mabawi ang pag-atake ni Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!